Hello po mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan, samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat mga kababayan, sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay, ito pong pahayag ni Senator Soto mga tambay, dito po sa sinabi po niya na about po sa archive ng impeachment ng Vice President mga tambay. 11 po ang bumoto po na hindi po dapat ituloy ang impeachment. 4 po ang hindi ang pumabor at 1 po ang nag-abstain mga katambay. At dito po sa pahayag ni Senator Soto ay talagang sinasabi niya po mahirap na raw pong bunutin. Bunutin po ang impeachment ng Vice President pagka po ito'y nakalagay na sa archive mga kababayan. Pero tingnan din po natin, pakinggan din po natin ng Kongreso. Ang Kongreso po ay umaasa pa na dapat daw po hintayin ang final decision ng Korte Suprema, mga kababayan. At syempre, yung sinasabing petisyon, nagpetisyon po kasi sila di po ba? Hintayin daw po yung desisyon ng Korte Suprema. Ayon po sa tagapagsalita na sa pangunguna po ni Antonio Bukoy at syempre po ni spokesperson ng House of Representatives na si Princess Abante. Unahin po muna natin na pakinggan si Senator Soto, mga kababayan. Mukhang natanggap niya po yata. Pero meron din po siyang question. Pakinggan po natin siya. Sabi ng Supreme Court, wala raw jurisdiction, kahit may konti sila. Sabi ng mga kasama ko, wala raw jurisdiction. Pero inangkay. O, ano yung sabihin mo? Sabi ng jurisdiction. Pero sir, dito sa Senado, pag in-archive ang ganitong kaso, anong ibig sabihin? Mahirap ng bunutin yun. Unless, practically dead. hindi naman, basta't 100% ang approval. Hindi pwedeng kunin sa archive. Sinabi ng Supreme Court na nag-reverse sila. Or may mga binago sila. Meron silang ni-rectify. Pinoint nila yung mga sinasabi kong mali sa decision or inaccurate sa mga decision. Ito naman daling galawin dahil nakatable lang. So, paano pero yung i-archive mo, saan kala ko ba wala kami jurisdiction dahil ina-archive namin. Diba? Yan po mga tambay, ang pahayag po ni Senator Soto, mahirap na raw pong bunutin ang issue po ng impeachment ng Vice President. Pero pakinggan naman po natin ang Kongreso mga kabayan. Kung ano naman po ang sinasabi niyang intayin ang desisyon doon po sa pinail po nilang motion sa Supreme Court mga tambay. Pakinggan po natin ang Kongreso, ang tagapagsalita po nila. I-set up ko lang po mga kababayan. Napakaganda pong pag-usapan ito Dahil po marami po kasi rito na yung Korte Suprema ayaw po nila sundin. Yan po mahirap kaya po nagkaagulo po ang ating bansa. Nagkakabuklod-buklod po kasi yung mga tao katulad po ng mga abogado nagsalita na po ang Korte Suprema pero sila po ayaw po nila sundin at ayaw po nilang tanggapin ang mga pagkakamali nila. Kaya po ang nagpapagulo rin po sa ating bansa, ito pong mga matatalino, nagtatali-talinuhan, matalino pa sa Korte Suprema, mga kababayan. Pakinggan po natin ito. Okay, sandali na po, lagyan ko lang po ng sounds, mga kababayan. Ito po. Si Attorney Antonio Bukoy, tagapagsalita ng House Prosecution Panel, na bagaman maaari nang ipatupad ang desisyon ng Korte Suprema nang ideklarang unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, hindi pa ito pinal. Kaya giit nito, dapat hintayin muna ang pinal na desisyon ng Korte Suprema matapos ihain ng Kamara ang motion for reconsideration sa impeachment ruling. Sasayang lang anya ng oras ang dismissal ng impeachment case kung magdedesisyon ang Supreme Court ng pabor sa Kamara. Si House of Representatives spokesperson Attorney Princess Abante naman muling binigyan din ang panawagan ng Kamara na dapat matuloy ang impeachment trial. Hindi pa pinal Sundin nyo ngayon, ipatupad ninyo ngayon, may chance na mabago yan So tama siya. Aksaya ng panahon.
Ibig sabihin yan, buhay pa rin yung articles. Kung babawiin ng Supreme Court yung kanilang naging desisyon, matapos naming mailahad yung argumento sa motion for reconsideration, bigyan ng pagkakataon ng accountability, bigyan ng pagkakataon ang mamamayan. Ang mandato ng saligang batas, try and decide forthwith, hindi dismiss forthwith. Mga tambay, ayaw pa rin po nilang maniwala at ayaw nilang tanggapin ang desisyon ng Korte Suprema. Mga kababayan, ganyan po katindi po, mga kababayan. Kahit alam po nila sa sarili nila na ito po hindi makatotohanan ng impeachment dahil po sa political, hindi po ba? Dahil sa ambisyon at syempre po ayaw na mawala sa kapangyarihan. At ginamitan po ito ng isang damukal na salapi. Ayan, nagkakaroon po silang ng banggaan ngayon ng Senado. Ang Senado po, ano sinasabi? Lalong-lalo po ito, nakipagdebate po ito. Si Senator Tito Soto ay nakipagdebate po ito kahapon, di ba? Na talagang tinututulan niya una-una na hindi matuloy o tinututulan niya na matuloy dapat ang impeachment. Hindi po ba? Pero wala pong nagawa. Dahil nga po ang susundin po at napakarami pong senador na sumusunod po sa palatuntunan po ng saligang batas ng Korte Suprema. Hindi naman po ang mga senador, mga kababayan, ay hindi naman po lahat yan ay hindi po katulad ng paniniwala ng Kongreso, mga kababayan. At syempre, alam po nila magkakaproblema sila. Hindi po ba? Dahil ang taong bayan ay nakatutok po. Nakatutok po ang taong bayan sa impeachment ng Vice President. At alam po ng taong bayan na ang napakaraming paglabag na ginawa sa proseso ng impeachment ang House of Representatives. Ginagawa lang pong tanga, gago at bobo nitong mga tao na ito ang mga sarili nila umano. Pinaniniwala nila ang taong bayan na ang ginawa nilang impeachment sa Vice President ay totoo at makatotohanan. At parang pinalalabas pa nila na nagkamali ng desisyon ang Korte Suprema. Magkakamali po ba ng desisyon ng Korte Suprema? Kung lahat po ng proseso ng impeachment ay nabasa at nakita ng Korte Suprema, sige nga. At ganon din po ang mga senador. Lalong-lalo po itong pagpasok ng 20 Congress. Nakita po nila at binasa po nila. Lalong-lalo po yung ginawang proseso ng impeachment ng Kongreso. Di po ba? At binasa rin po nila. Pinag-aralan din po nila ang napakaraming pages na desisyon ng Korte Suprema. Hindi po ba? Yung iba po, hindi na po nila sinaulo dahil may mga sariling interest po yan eh. Yung mga hindi matanggap ang desisyon ng Korte Suprema at hindi rin matanggap ang desisyon ng 19 na mga senador na nagdesisyon sila na i-archive na lang ang impeachment, mga tambay. 19 po, ito po. Yan po yung mga senador na 19, mga kabayan. Babasahin na lang po natin. Ang mga hindi po pumabor, mga nagsabing sila'y no sa impeachment ng Vice President at i-archive na lang daw po ay sa pangunguna po siyempre ni Senator Marcoleta, si Senator Bongo, si Senator Bato de la Rosa, si Senator Alan Cayetano, si Senator Amy Marcos, si Senator Robin Padilla at si Senator Senate President Chis Escudero, Senator Jingo Estrada, Senator Mark Villar at ang kanyang kapatid na si Senadora Camille Villar at si Senator Joel Villanueva, Senadora Lauren Legarda, Senator Mig Subiri at Senator JB Ejercito at siyempre si Senator Lapid, mga kabayan, siya po ay Sanoren at kasama po sila Senator Pia Cayetano at si Senator Win Gatchalian at ang magkapatid na Tulpo na si Senator Rapi Tulpo at si Senator Erwin Tulpo. Nakita niyo po, pati po ang mga kaalyado ng binagoong ang Pilipinas ay hindi po pumabor sa impeachment, mga katambay. At yun pong nag-abstention o abstain at negative, mga kabayan. Ang bumoto po na impeachment ng Vice President at yung negative, ayan po, sila po yun, mga tambay. Yung mga maiingay,
sa pangunguna po ni Risa Hontiveros, sila po yung pabor sa impeachment. At siyempre po, sila Senator Tito Soto, Senator Bam Aquino, at Senator Kiko Pangilinan. At ang hindi po bumoto ay siyempre po kaisa-isa na si Senator Pampilo Lacson, mga tambay. Nasa gitna lang siya. Nasa gitna. Wala po siyang pinaburan, mga kababayan. Ito po, mga kababayan, nakita nyo po, paano mo nga naman ito uhugutin? Paano mo uhugutin yung impeachment na naka-archive na, mga kababayan? 19 po yung senador na pumabor na hindi na ituloy ang impeachment dahil nga po sa napakaraming paglabag sa batas sa ating konstitusyon ang ginawa ng Kongreso at yung mga pumirma ng impeachment sa Vice President. At ganun din po ang desisyon ng Korte Suprema na kataas-taasan. Hindi po ba, mga kababayan? Paano lalabagin mo yan? Korte Suprema na yan. Sila na po ang nagdesisyon at pinag-aralan nila yan at sila po ang talagang makapangyarihan lalong-lalo po sa saligang batas natin, sa ating konstitusyon. Hindi po ba? Sino po ngayon ang paniniwalaan natin? Ang speaker na meron pong ambisyon at meron pong itong agenda political sa Vice President? At itong mga senador, yung mga senador na katulad ni Risa Hontiveros, Tito Soto, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, sila po yung paniniwalaan ng taong bayan na mas magaling sila sa Korte Suprema at dito sa 19 na hindi pabor sa impeachment. Sila pa yung magiging representative ng sinasabi nilang taong bayan. Mas magaling pa sila sa Korte Suprema. Unbelievable, mga kababayan. Kaya dito po, basura na po ito, di po ba? Dapat po ito ibasura na nila. At kung talagang gusto pa nila na mag-ubos ng pera ng taong bayan, meron pa po pagkakataon sila. Pwede pa silang bumalik. Kaya lang, saan po kaya naman sila kukuha ng malaking pondo na naman? Kung mag-i-impeach na naman po sila sa Vice President next year, sa February, kung bubuksan at gagawa na naman po sila ng bagong impeachment dito po sa 20 Congress, panibago na naman pondo yan. Pera na naman po yan, mga kababayan. Dahil magpapapirma na naman yan. Magpapapirma na naman po yan ng majority ng mga congressman representative na papabor sa impeachment nila. Hindi po ba? Kaya wala pong mangyayari sa ating bansa. Puro political. 3 taong political. At yan hindi naman nila titigilan. Puro po political. Wala pong nagawa ang binagoong Pilipinas sa ating bansa. Puro pamumulitika at puro corruption, mga kababayan. Hindi po ba kayo magtatrabaho? Mga hindot kayo? Ito po mga congressman na tinatawag na representative ng ating mga syudad, ng ating mga bayan, ng ating city, ating probinsya. Hindi po ba kayo magtatrabaho? Mga hindot kayo? Mahiya naman kayo, ang kakapal ng pagmumukha nyo ayon sa presidente. Di ba? Sinasabihan na kayo ni BBM, mahiya naman kayo. Puro kayo pagnanakaw umano. Di po ba? Yan ang sinasabi eh. Maraming mga magnanakaw ngayon ayon sa kay BBM, mga tambay. Di po ba? Siya na mismo nagsabi niyan at iniintay nga lang natin na pangalanan niya. Hindi katulad ni dating Pangulong Duterte. Pag sinabi niya na itong mga tao na ito ay corrupt, itong mga tao na ito ay parte ng narco-politics, pinapangalanan niya agad. Hindi po katulad ng Pangulo natin ngayon. Magbabakasyon muna sa India. Hanggang ngayon, wala pang pangalan. Bakit kaya? Dahil sasalain muna. Pagka kailangan, ang hindi niya po kaibigan. Ang madawit siguro dyan. Hindi ba? Pagka kaibigan niya, kumpare niya, kakilala niya, kaalyado niya, kailangan siguro hindi pangalanan. Hindi po ba? Kaya nga po itong impeachment na ito. Ngayon, mismo, yung bumoto na hinaharang ang impeachment ng Vice President na hindi matuloy, sila, hinaharang nila na ma-delayed. Di ba? Pero si Tito Soto mismo nagsabi na mahirap nang buksan yan pagka nasa archive na yan. Lalong-lalo po kung isang 100%. Halos 100% po ang bumoto po riyan. 19 senator. Di ba?
4 lang yung pumabor at isa yung nanatili na independent siya. Wala siyang binoto sa both side, mga kabayan, si Lacson. Di po ba? At ang dapat pong gawin nitong mga tao na ito, lalo-lalo po nitong mga congressman na sinasabi po yung trabaho nila ay bigyan ng magandang proyekto o bigyan ng magandang buhay o magandang kinabukasan at magbigay ng magandang oportunidad sa mga distrito nila. Panahon na po para kayo magtrabaho, mga sir. Ganon din po mga senador. Magtrabaho po kayo. Unang-una nyo pong trabahuhin ay sugpuin po ang korupsyon sa ating bansa. Sugpuin nyo po. Imbestigahan nyo po ang korupsyon. Kaya lang po, may request si Kamanong. Ang una pong request ni Kamanong, para po marami kayong matuklasan na korupsyon sa Kongreso at Senado, buksan nyo po muna ang inyong mga libro. Diyan po kayo at diyan makakita ang taong bayan 100%. 100%. Napakarami pong mabubulgar diyang mga magnanakaw na mga politiko. Pag binuksan po ninyo ang inyong mga libro, sa haba ng panahon, dekada na po nakasara ang inyong libro. Wala pong Pilipino na nakakaalam ng inyong libro, lalong-lalo ang inyong mga proyekto, maliban po sa sinasabing MOOE. Mga kabayan, napaka-special, mga liquidation by certification lamang, mga tambay. Ang kanila pong extraordinary expenses ay liquidation by certification lamang. Sarado ang mga libro. Kaya kung tutukan nyo at ipakita nyo sa taong bayan na kayo'y nagtatrabaho at ang tatrabahuhin nyo ay pumapabor sa bayan. Ang gusto po ng taong bayan ay malinis ang korupsyon. Malinis po ang korupsyon. Panahon na po na magtrabaho kayo para sa amin. Linisin nyo ang korupsyon, usigin ang mga magnanakaw, at buksan nyo ang inyong mga libro. Tigilan nyo na ang impeachment. Ang impeachment ay dapat pong imbestigahan yan dahil napakarami rin pong pera ang inubos niyan. Pera po ng taxpayer. Kaya nga po walang mga proyekto kayo. Ang binago ng Pilipinas ay walang proyekto. Napunta po umano sa pamumulitika at naibulsa pa ninyo yata. Hindi po ba, mga kabayan? Kaya dito po sa mga politiko na ito, sana po magtrabaho na kayo. Mahiya naman kayo sa mga Pilipino. Mahiya naman kayo sa nagpapakain sa inyo. Mahiya naman kayo sa nagpapasweldo sa inyo. Ninanakawan nyo pa kami, umano. Pinalala mo na namin kayo. Pinasusweldo na namin kayo. Meron pa kayong mga bonuses. Meron pa kayong mga extraordinary. Di ba? Meron pa kayong mga travel. Di ba? Expenses. At ninanakawan nyo pa kami, umano. Mahiya naman kayo. Magtrabaho naman kayo. Sobra-sobra ang nakukuha nyong pakinabang sa amin. Ninanakawan nyo pa ang taong bayan. Isang damukal na mga privilege, pera, bonuses ang nakukuha nyo sa amin. Pero ang trabaho nyo lang, magtakipan. Ganun po ba? Takpan ang bawat isa. Lalo-lalo na po dyan. Napakagaling po magsalita ng Kongreso. Nakita nyo po, pati si Bukoy, si Abante, na spokesperson, mga tambay, si Bukoy, nakita nyo po ubod ng galing nito mga tao na ito. Questionin mo ang desisyon ng Korte Suprema. Final na nga. Final na ang desisyon nila. Gusto mo pang baliktarin dahil nag-file ka lang ng motion? Ibang klase po kayo, mga abogado pa naman kayo. Saan po ba kayo nag-aral? Sa Wambol University? So, Wambol University ba kayo nag-aral? Ka-classmate nyo po ba si Senator Tito Soto? Nagtatanong lang po si Kamanong. Kaya po, mga kababayan, kalampagin po natin itong mga hindot na ito. Panahon na po para sila magtrabaho. Tigilan na nila ang impeachment dahil wala naman po mararating yan. Taga-aksaya lang ng pera yan. Parte pa ng korupsyon yan. Kalampagin po natin sila. Sana po umpisahan na po nila mag-imbestiga. Ang tunay 100% na magnanakaw sa ating bansa. Matuloy lang ang malalaking investigasyon katulad sa GAA, sa 2025 National Budget. Napakarami pong magnanakaw dyan. Pag natuklasan po yan, naimbestigahan. Ganon din po ang ginawa po nila
sa ating pong kaperahan sa PhilHealth. Hindi po ba? At yung sinasabi pong yung flood control, naku po, yari sila dyan. Hindi po ba? Napakarami po investigasyon na mga magnanakaw na lalabas dyan, na mga kumita at ibinulsa ang pera ng taong bayan. Meron pa tayong Maharlika investment pa na dapat diimbestigahan. Di ba? Yung pagbebenta ng ginto, reserve. Hindi po ba? Yung mga pera sa GSIS, SSS, PDIC, at marami pang iba. Pati nga issue sa Lotto. Di ba? Issue sa PhilHealth. Yung mga nangurakot dyan. Di po ba? Napakarami po. Pati yung mga pagbebenta ng airport. Hindi po ba? At yung mga programa na tinatangay lang ng baha at bagyo. Naku po. Yan ang dapat unahing investigasyon ng Senado at Kongreso. Wala na tayong maasahan sa mga congressman dahil diyan po nagsimula ang mga proyekto ng korupsyon umano. Sana asahan po natin ang mga senador na tumayo po sila para sa taong bayan. Kailan pa ba sila tatayo? Pagka tayo lugmok na, ang ating bansa ay napag-iiwanan na, ang ating bansa ay nasa basurahan na, nasa kumunoy na, saka pa ba kayo kikilos? Mahiya naman kayo sa mga balat ninyo. Mahindot kayo, umano. Hindi po ba? Kaya dito po mga kabayan, sana po, dahil alam naman po nila sa mga sarili nila na wala na pong patutunguhan itong impeachment. Nagsalita na po ang Korte Suprema at nagsalita na rin po at nagdesisyon ang 19 na senador na pumabor na hindi matuloy ang impeachment dahil ito'y basura lamang at napakaraming paglabag sa ating konstitusyon. Sana po, tutukan naman po nila ang talagang totoong mga magnanakaw sa ating bansa. Lalo-lalo itong mga senador. Yung mga senador, sana po, kahit po sila yung mga nagnakaw, tuntunin pa rin po nila yung talagang malalaki ang ninakaw. Diba? Para po mapanagot. Yan po ang napakaganda at yan po ang gusto ng taong bayan. Hindi po ang puro vice president na wala naman po silang ebidensya maliban po sa mga gawa-gawa lang po. At syempre, para maging totoo, yung kanilang paratang at bintang sa Vice President, gagamitan mo na isang damukal na pera. Panunuhol. Hindi po ba? Kaya kawawa po tayo eh. Ang nangyari po sa atin, ibinaon lang po tayo sa utang, tinaasan ng ating buwis, at wala po tayong napakinabang at nakita sa mga pinagagawa po nila. Itong mga hindot na ito, mga kababayan. Muli po mga kababayan, maraming salamat po. At sana po, magkaisa po tayo, kalampagin po natin ang mga politiko na yan na umpisahan na po nila imbestigahan. At sana rin po, imbestigahan po nila at buhayin po nila. At sana, tutukan din po nila yung ginawa kay dating Pangulong Duterte na napakarami pong paglabag sa ating batas, sa ating saligang batas, sa ating soberenya. Ang ginawa po nilang pagkidnap sa dating Pangulo. Sana po buksan po nilang muli dahil ang taong bayan ay hindi po masaya sa ginawang investigasyon ni Senator Amy Marcos dahil hindi na po ito tinutukan. Sana po at mapanagot po dyan lahat at maihayag sa sambayan ng Pilipino ang ginawa po nilang kataksilan at pagwawalang hiya sa dating Pangulong Duterte. Itong naipagsabuatan. Sana rin po, tutukan din po ng ating mga senador yan. At nang mabunyag po lahat at maparusahan sa mga darating na panahon, sila naman po ang makita natin sa kulungan. Hindi po ba mga kababayan? Thank you po sa gusto po natin tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Ingat po sa mga nagla-like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. At syempre po sa ating pong mga natatanggap na biyaya, shoutout po sa inyo. Shoutout po Kingston. Maraming salamat po sa inyo. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Chidorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog, Norma Garcia, si Gay at Siena, at si Ma'am LB at si Sir Manny ng North Miami,
Florida, USA. Maraming salamat po. Ingat-ingat po kayo. Lalo-lalo po siyempre po sa inyong mga paggawa. At siyempre po yung dasal at panalangin po. Sana po magkaisa po tayo mga kababayan. Naisama po natin sa ating mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte. Siyempre po ang Vice President, lalo-lalo po ang ating dating Pangulong Duterte na sobra pong grabe pong pamumulitika ang nangyari po. At talagang parusa at pahirap ang ginawa po nila mga kababayan. Sana po malagpasan po at maingatan po ang kanya pong kalusugan at buhay at madugtungan pa po ang kanyang buhay mga kababayan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po. Sa muli po, paalam po muna. Ingat-ingat po tayo. Bye-bye.